Panibagong Plastic War, panibagong content, syempre may bagong trip na naman si Rambutan. Kaso mukhang mapapalaban kami dito dahil taga-Baha sa Indonesia yung kalaban namin at meron na nga silang 4 win streak kaya mahirap ng trick baka maputol pa yung 38 win streak namin dito sa Pitch Under Fire. Kaya serious muna tayo at ang una kong ang ginawa dito, nilagyan ko na ng claim target yung mga base ng kalaban. Inumpisaan ko nga dito sa number 1 na T17 hanggang T11 sa baba. Yan ang isa sa mga diskarte pag kailangan natin magseryoso, lagyan na natin kaagad ng target. At dahil sa palo yung mga kalaban na taga-Baha sa Indonesia, kaya dito ginamit ko yung mga troops na panseryoso. At yan nga ay walang iba, kundi puro super troops yung mga main troops. At yan nga ay ginamit ko mula sa account ko na T11. Dahil yung mga isinalang ko dito, yung mga bungo na nakasakay sa tae, mga healer, at yung mga Spartan. At para sa account ko naman na T13, 10 bungo na nakasakay sa tae at yung mga rocket balloons. At para sa second attack, 6 na bungo na nakasakay sa tae at 21 Barbie. At dito naman sa account na Teach14, 6 na bungo na nakasakay tayo at 24 super salamangkero. Hindi lang yon dahil dito naman sa account ko na Teach15, 19 Inferno Dragon naman yung sinalang ko. Pati dito sa account ko na Teach16, pang seryosong troops composition pa rin yung sinalang ko. Dahil ang ginamit ko ay 14 super Amazona at 5 bungo na nakasakay sa tae. Isagat na natin dahil dito naman sa mga account ko na Teach17 ay 20 bungo na nakasakay sa tae at 6 na taong bato. At para sa panghuling attack, ang ginamit ko naman ay 15 bungo na nakasakay sa tae at 14 puting bakulaw. Tama, yan ang mga troops composition ng mga pangseryosong attack. Kaya kung ayaw nyo rin maputol yung win streak na inaalagaan nyo, subukan nyo na rin yung mga ganitong troops composition para pagtapos ng war, sigurado putol yung win streak nyo. At eto na nga, nag-umpisa na nga yung laban. At gaya nga ng sabi ko, palong-palo talaga yung mga kalaban. Oo, palong-palo pala mga 2-star sa taas. Pero buti na lang, mas palo pala si Boss Jace Chili dahil nagawa niya na ma-3-star yung 4 na base sa taas. Kaya dito, inaantay ko lang muna na maklear pa ng mga kasama ko yung mga ibang defense. At pagkalipas nga ng ilang taon, ito na nga yung nangyari, lamang na lamang pa rin yung kalaban. Kaya sinimulan ko na rin umatak dito para maklear na rin yung mga ibang defense at iniwan ko lang yung mga base na nilagyan ko ng claim target. One eternity later. At ayan, pagkalipas lang ng ilang minuto, puro may sobre na lang yung mamaiwang base. Ano pa ang gagawin? Di sinimulan ko na nga dito gumamit ng mga pangseryosong attack. At sinimulan ko na nga dito sa account ko na T11 at sinalang ko na nga dito yung isa sa mga matinong troops na 7 bungo na nakasakay sa tae, 10 healer at 12 Spartan. Pero napabili pa nga ako dito ng alagang Cobra para kay Abnoy na BK. Pero dahil sa level 1 pa lang, kaya in-upgrade ko muna para magamit na kaagad ni Abnoy. Ano pa yung hinaantay? Diniliver ko na nga yung mga bungo at yung mga Spartan. At ayan yung unang biktima ng pangseryosong attack, yung base ni Eleanor. Ang ganda nga ng defense yan dahil may mga butas pero max na sa T11. Kaya tamang-tama to para sa mga matinong troops. At dito nga, inunahan ko na kaagad lagyan ng imbispel yung mga ibang defense. At sa ako naman, inihagis yung bulalakong nila papunta sa may Wizard Tower. Sabay nilagyan ng 2 lindol kaya ayun, burado na kaagad yung Eagle Artillery ni Eleanor. At dito ko naman inilagay si Topake na Queen kasama ng 5 healer para makipagsapakan sa bantay na tatang. At si Topake na ngayon bahala ang magtatanggal sa mga buildings na pakalat-kala doon sa may 9 o'clock. At tinanggal ko lang muna yung isang mortar dito sa may baba bago ko inilapag yung bahay ng aso. Sabay lapag ng isang bungo na nakasakay sa tae para buksan yung pader at makapasok yung robot sa mga dipes na nandito sa loob ng compartment. At tinaantay ko na lang dito na maklear ba ni Topake yung mga buildings na pakalat-kala dito sa may 9 o'clock. Dahil ang plano, papapasukin siya papunta dito sa may Single IT. Kaya binuksan ko na kaagad yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para sigurado na papasok na lang si Topake. Bali nilagyan ko ka muna ng spell na matyanak para makipagsapakan doon sa bantay na BK. At yung robot, nagampanan na rin yung trabaho dahil nagawa niya na maitig din yung mga tipes na nandito sa loob ng compartment. Kaya ayun na maalam na nga. At nagulat pa nga ako dito sa bantay ni Eleanor dahil may lumabas na mga Spartan. At dumiretso na nga sila doon sa isang Super Spartan para makipag-espadahan. Kaso hindi nga nakalapit dahil pinagpapana ni Topakin. At inilapag ko na nga si Arnoy doon sa may 3 o'clock. At pagbalik ko nga dito kay Topakin, natutukan na pala ng Single IT. Kaya prinis ko na muna, sabay nilapagan ng spell na matyanak para makipagsapakan ulit sa bantay na BK. At ayun, lumabas na nga lahat yung mga bantay ni Eleanor na 2 bruha at may kasama mga Barbie. Plano pa sana nila na tulungan yung bantay na BK dahil kinuyog na nga ng mga tiyanak at ang mga Spartan. Malas lang nila, may dala akong muriatic acid kaya ayun, karipas ang takbo yung mabuang at isa-isa nga nakandamatay. At si Tatang natutukan na nga ng Single IT, buti na lang nagawa niya na ma-take down bago pa siya puntahan ng mga nakatagong tiyanak para kuyugin. Habang si BK tuwang-tuwa naman sa bagong alagang Cobra. Dahil tingnan nyo naman nagawa na nila kaagad i-clear yung mga defense na nasa loob ng compartment. At balik nga dito kay Topake, nakipagsabunutan na pala sa bantay na enemy Queen. Buti na lang may mga healer kaya ayun nabuhay pa. Kaso isa-isa na pala nagandamatang yung bagong alagang Cobra ni Abnoy na BK. Kaya ang nangyari, nagalit na si Abnoy kaya inilabas niya na yung mahiwagang bola para may take down na kaagad yung mga defense na kanina pa nga siya binabanatan.
Pero may mga buildings pa na naiwan na pakalat-kalat dito sa may gilid, kaya inilapag ko na lahat ng mga Spartan kasama yung 4 na Barbie para may pakinabang naman. At para hindi masayang yung mga naiwang spells, itinapon ko na lahat dun sa may taas para pailawin yung base ni Leonor. At balik na dito sa mga Spartan at Barbie, galit na sa pader dahil hindi sila makapasok para banatan yung Wizard Tower at Archer Tower na kanina pa nga sila binabanatan. Pero hayaan na dahil nandito na nga yung malakasang higanteng kalbo para banatan yung Expo. Kaya ayun, ilang hampas lang basag kaagad, kaso nabiti nata kaya ay dinamay niya pati yung pader. Kaya sa bandang dulo na 3-star na nga ng tuluyan yung base ni Leonor na ginamitan ng mga healer at mga Spartan at mga bungo na nakasay sa tae. O diba, effective yung pang seryosong attack? Sabi ko sa inyo eh. Kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pangakaw na Stage 12 para isa lang na yung 10 bungo na nakasakay sa tae at 23 na rocket balloons. Sinagat ko na dahil 5 rocket balloons lang din yung nilagay ko sa reinforcement. Kaya dito, agad-agad na ako umatap para ma-deliver na yung mga bungo na nakasakay sa tae at yung mga rocket balloons. At dito, focus na muna dahil tignan nyo naman, max na nga sa Stage 13 yung base ni Susie. Kaya dehado talaga dahil Stage 12 lang yung account na ginamit ko dito. At ang una ko ang ginawa dito, nilapagan ko na kaagad ng 4 na lindo yung isang air sweeper. At yung air sweeper na yung target ng bulalahaw na Tatang para matanggal na kaagad yung taon hall kasama na pati yung mga ibang main defense. Kaya ito, focus manala sa paglapag ng mga in-dispense sa mga ibang defense para hindi maligaw yung bulalahaw ni Tatang. Kaya ito na yung bulalahaw ni Tatang. At ayun, sapul na sapul yung mortar. Potik na yan, nasobrahan na naman sa kakapofus. Kaya ang bagal maglapag ng mga indispel, gawa na nanigas yung mga daliri sa sobrang focus. Kaya sa bandang dulo, piso malala si Rambutan. Pisti na yan, pero sinubukan ko nga lumipas sa isa ko pangakaw na Stage 12. Ang problema, naka-upgrade pala si Abnoy at si Topakin. Kaya no choice, ladies choice, lumipat talaga ako sa isa pangakaw na Stage 13. At ayan, sinalang ko na nga ulit dito yung main troops na bungo na nakasakay sa tae at yung mga rocket balloons. Dahil hindi ko talaga titigilan yung base ni Susie hanggat hindi matristar ng mga rocket balloons. Kaya ito, take 2 tayo, take 2. Bali tinitignan ko muna dito yung 4 na banday na hirong buang dito sa may gitna. Bago ko inilapag ulit yung 3 lindol dito sa may air sweeper, sabay binawasan ko na yung pag-focus sa paglapag ng mga in-dispense sa mga ibang defense. Mahirap na, baka manigas na naman ulit yung pasmadong daliri. Kaya eto na ulit yung bulalahaw ni Tatang. Ayun sa pool, kaso nung ginamit ko yung malaking pana nito Pake napunta sa kawalan. Boset na yan, hindi tuloy natanggal yung town hall. Pati yung isang nanonood, napailag pa ata dun sa malaking pana nito Pakin. Kaya ayun, umalis na lang yung buang. Pero hayaan na at magtiwala na lang sa mga matinong troops na rocket balloons at yung mga bungo na nakastress sa tae. At dahil sa paakit na yung 2 hirong buwang, inilapag ko na yung bahay ng aso para may pakinabang naman yung nalabas na robot at yung mga salamanggero. Ang problema, iikot yung mga buwang dahil maraming pakalat-kalat na building sa may gilid. Kaya naglapag na ako dito ng ilang pirasong rocket balloons para matanggal yung mga ibang defense at inilapag na si Apnoy para tanggalin na kaagad yung mga building sa pakalat-kalat sa may gilid. Sabay binuksan ko na ngayong pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para makapasok na sana yung 3 hirong buwang papunta dito sa may town hall ni Susie. Ang problema, yung BK na Apnoy na naman dahil mas ginusto niya pumunta sa may taas. Pero hayaan na, baka magkagalit sila nito Pakin kaya ayaw niya sumama. Kaya binalikan ko na lang yung mga buwang na nandito na nga sa may gitna. Kaso nakaabang na nga yung mga bantay na enemy heroes ni Susie. Kaya ayun, pinaliguan ko na muriatic acid para manghina. Sabay lapag ng ilang pirasong rocket balloons para tulungan yung Abnoy doon sa may taas. At inilapag ko na din yung bidabidang hero yung bo dito sa may baba at ginamit kaagad yung equipment niya na rocket spear para mabilis niya ma-take down yung mga ibang defense na nandito sa may baba. Kaso nung tumingin ako sa may gitna, natatay na pala si Tupakin. Kaya ayun, naiwan mag-isa si Tatang. Buti na lang sinamahan ng reinforcement ko ng mga super ipis at sinamahan na nga ni Hero yung bot para tumbahin nila yung mga poster ng PLDC. Sabay pre sa bantay na Tatang dahil pinatitripan niya yung mga rocket balloons. Kaso marami pa mga buildings na naiwan na pakalat-kalat sa may baba at doon sa may 3 o'clock. Kaya ginamit ko na yung mahiwagang bola ni Apnoy sabay lapag ng mga rocket balloon sa mga buildings na pakalat-kalat dito sa may labas. Isinama ko na pati yung naiwang 7 bungo na nakasakay sa tae para hindi masayang. Kaya dahil dyan na 3-star na nga yung base ni Susie sa pangalawang banat. Ganyan lang ang gagawin pag napiso, bawasan lang yung pag-focus at magtiwala lang sa mga matinong troops gaya ng mga rocket balloons. Kaya dito naman tayo sa second attack at isinalang ko na nga dito yung isa pa sa mga matinong troops at yan nga walang iba kung hindi yung Super Barbie. At request na yan ni Idol Raymart. Kaya boss, ito na yung request mo at ipadala mo na lang yung bayat na 1 galong tuba. Samahan mo na rin ang 1 kilong asin para may pulutan na. Baliw!
Hindi, joke lang idol, baka seryosohin mo. Pero ito, seryoso to, yung mga Super Barbie, dahil isa ito sa mga matinong troops na pwedeng gamitin. Pero baka ayaw nyo maniwala, kaya sige, panoorin natin yung sunod na banat. At dito ko nga ginamit sa base ni Baby Lot, kaya soft na soft talaga to mga Super Barbie dito sa base ni Baby Lot. At dito nga, inuna ko na kaagad ilapag sa tatang sa may taas. Kaso nagulat ako at bigla nga may lumutan na pose ng PLDC at yung mga tiyanak. Kaya ayun, sinamahan ko ng ilang pirasong Barbie si tatang para banatan yung mga tiyanak. At tinilapag ko na yung reinforcement ko na machine na karito nung nangahagis ng dae para tapunan ng dae yung mga defense na pakalat-kalat dun sa may 3 o'clock. At balik na dito kay tatang, balik inaantay ko lang dito na matanggal niya yung isang air defense bago ko nilapagan ng imbispel yung mga Archer Tower. Pero bigla may lumutang na poste ng PLDC, buti na lang nahilot sa pagkataranta kaya nalapagan pa ng imbispel. Kaya ayun, hindi naligaw yung bulalakaw ni tatang at tumama nga doon sa may Eagle. Kaya inilapag ko na si Tupakin para sumama doon kay tatang at si Abnoy dito naman sa 9 o'clock kasama ng ilang pirasong Barbie. Dahil ang plano, papapasukin si Tupakin kasama si tatang papunta dito sa may town hall. Kaya binuksan ko na yung pader gamit yung isang bungo na nakasakay sa tae, sabay nilapagan ng jump spell para makadiretso sila papunta sa may town hall. At dito ko nga pinaglalapag yung mga Barbie sa may gilid habang tumatangki pa si Abnoy sa mga defense. At ayan, lumabas na nga yung bantay ni Baby Lot na isang puting butete na may kasamang balon. Kaya bahala na si Tupakin dyan kasama si tatang at yung mga Barbie. Dahil yung muriatic acid isinaboy ko sa mga enemy heroes ni Baby Lot para hindi agad makatay si Abnoy na BK. At tinilapag ko na nga yung bida-bidang hirong yung doon sa likod nila tatang. Kaya ayun, ang bilis ng kanamatay yung mga anak ng butete dahil sa mabahong sapatos ni Hirong Yombot. Sabay dumiretso na nga siya papunta sa may town hall para banatan. Ang problema, yung bantay na Machu Papa, tuwang-tuwa naman sa kakabato kay Abnoy na BK. Kaya ayun, kawawang Abnoy dahil nadeto na nga at hindi malang nakaganti kay Machu Papa. Pero hayaan na dahil inuubos na rin ang reinforcement ko na karito na nakaalis na dahi yung mga defense na nandito sa may 3 o'clock. Sabay lumabas na nga yung malakasang higanteng kalbo dahil na maalam na rin pala pati yung Tupakin at naiwan na lang nga yung gambal niya. Pero buti na lang, mandyan pa rin yung Hirong Yombot at iniisa-isa na nga yung mga naiwang defense dito kay Baby Lot. Pero teka, meron pa pala ako isang priest kaya inilapag ko na dito sa may town hall ni Baby Lot. Mahirap na baka bumalik dahil yung Gariton ayaw nga tumigil sa kakahagis ng tae sa mga naiwang defense dito sa base ni Baby Lot. Kaya inilapag ko na lahat yung naiwang bungo na nakasakay sa tae kasama na pati yung mga Barbie para may pakinabang naman. Kaya sa bandang dulo, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Baby Lot na ginamitan ng 21 Super Barbie at 6 na bungo na nakasakay sa tae. Sabi sa inyo effective talaga yung mga ganitong matitinong troops. Kaya subukan nyo na rin para maranasan nyo kung paano mataranta. Pero teka, nandito na nga tayo sa isa ko pang account na Teach 14. At dito nga, niready ko na yung isa pa sa mga matinong troops na Super Salamangkero. Dahil kung napanood nyo nga yung isang content ko versus Thunderbolt, nakalimutan ko pala itong mga Super Salamangkero. Buti na lang nag-comment si Idol Pishot at nakalimutan ko nga daw gamitin yung mga Super Salamangkero na may kuryente. Kaya Idol Pishot, ito na yung mga Super Salamangkero. At yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Virus. Tama si Virus na max na sa Teach 14 yung defense pero Teach 15 na yung Town Hall. Bali dito nga, tinanggal ko lang muna yung isang bomb tower gamit yung 3 balloons. At ang target nga ng bulalahon ni tatang ay yung mismong town hall ni Virus. Kaya tinanggal ko lang muna yung isang bomb tower gamit yung mga balloons para kahit papano makatipid tayo sa paggamit ng Invispell. Kaya ito, bawasan na uli yung pag-focus sabay lapag na mga Invispell sa mga ibang defense. At lindol sa may town hall sabay hinagis kaagad yung bulalakaw ni tatang. At ayun, muntik na naman maligaw yung bulalakaw dahil meron pala poste ng PLDC na biglang lumutang dun sa may taas. Buti na lang madalas sa pagkataranta kaya nahagis kaagad yung bulalakaw ni tatang, kung hindi mapapain batin na lang talaga. At dito dahil sa pababa papuntang 3 o'clock yung dalawang hirong buang, kinilapag ko na muna yung isang puting bakulaw bago yung bahay ng aso. Kaso kakalapag pala matapong dagat sa ere, kawawang puting bakulaw. Pero hayaan na dahil naglapag na nga ako dito ng ilang pirasong Super Salamangkero para mabilis nila ma-take down yung mga buildings at defense na pakalagkala dito sa may 3 o'clock. Dahil ang plano, papasukin yung 3 hirong buang papunta dito sa may scatter shot. Kaso na traffic pa nga dito si Tupakin at tatang kay enemy Yombot. Kaya ayun, pinatulungan muna nila dalawa para makatay na kaagad. At naglapag na nga ng bungo na nakasakay si tae para buksan yung mga pader at makapasok na nga yung 3 hirong buang. At jump spell naman sa may Eagle para makapasok pa sila papunta sa may Single Inferno Tower. Kaso lumabas na nga dito yung bantay ni Virus na isa rin palang puting butete at may kasamang balon. Pero hindi nga nakaporma dahil binuhusan ko nga kaagad ng muriatic acid sabay pinagtulungan pa nga ng mga Salamangkero at Tupakin. Ang problema, nauna na nga dito sa may gitna si Abnoy para banatan yung bantay na tatang. Kinapitan ng single IT kaya ayun prinish ko na muna sabay nilapagan ng spell Machanap. Pero ginamit ko na nga dito yung mahiwagang bola ni Abnoy para mabilis ma-take down yung mga ibang defense. Sabay lapag kay bida-bidang Hirong Yombot dito sa may baba at sinamahan ko nga ng ilang Super Salamangkero. At balik nga dito sa 3 hirong buang kasama yung ilang pirasong Super Salamangkero. Dumiretso nga sila papunta dito sa may 9 o'clock na sobrang dami pa nga yung mga defense. Kaya ginamit ko na nga lahat yung mga natitirang spells kasama na pati yung mga bungo na nakasakay sa tae para may pakinabang naman. Pati yung mga natitirang Super Salamangkero pinaglalapag ko na lahat para may take down na yung mga buildings na pakalagkalat sa may gilid.
Kaya sa bandang dulo, tuluyan na nga na tristar yung base ni Virus na ginamitan ng 27 super salamangkero kasama na pati sa reinforcement. O diba effective, sabi sa inyo eh. Gumamit lang din kayo ng mga matitinong troops para makatristar pero baka diskumpiyado pa rin kayo. Kaya dito naman tayo sa account ko na TH15. Dahil pinalayas ko na dito yung mga nakasala na mga butiki. At ang ginamit ko dito ay 19 Inferno Dragon at 4 na bungo na nakasakay sa tae. Sinagat ko na pati sa reinforcement dahil 3 Inferno Dragon lang din yung nilagay ko. Di ko maalam kung bakit halos walang gumagamit dito sa Inferno Dragon. Samantalang isa ito sa mga matinong troops at malakas makatristar. Pero baka ayaw nyo maniwala, kaya tara, panoorin natin yung sunod na banat. At yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Barracuda. Tama si Barracuda, kaya sok na sok talaga sa base niya yung mga Inferno Dragon dahil mukhang Barracuda. At ang una kong ang ginawa dito, nilapatan ko lang muna ng 3 Barracuda yung mga defense na nandito sa may baba. Dahil ang plano, hagisan ko ng bulalakaw ni Tatang yung mismong Rage Tower. Dahil tignan nyo naman kasama sa matatanggal yung isang Expo, Inferno Tower at syempre pati yung Town Hall. At inaantay ko nga sana dito na dumikit yung enemy queen sa Rage Tower para kasama sa tatamahan ng bulalakaw ni Tatang. Kaso nakatunog ata ay umiiwas kaya pinaglalapak ko na dito yung 4 na indispel sa mga ibang defense. Sabay lapag kay Tatang at tinadiskarat yung bulalakaw niya. At ayon sa pool kaya nilapagan ko na ng 3 lindol at ginamit yung malaking pana nito pahin papunta sa may Town Hall. Kaya dahil dyan, biglang nawala sa mapa yung Town Hall ni Barracuda. Pero magsasabunutan na nga dito yung 2 tupakin. Kaya nilapagan ko na muna ng 2 Inferno Dragon para sumama dito sa 2 hirong buang. Kaso kawawa nga yung isa dahil tinamaan ng ligaw na itim na tae. Pero hayaan na dahil nilapag ko na nga dito sa may 3 o'clock yung bahay ng aso. Dahil kung makikita nyo, marami-rami nga yung mga building sa pakalat-kalat doon sa may 3 o'clock. Kaya bahala na yung 2 robot at mga salamanggero na tanggalin yung mga building sa pakalat-kalat doon sa may gilid. Dahil ibinaba ko na nga dito yung abnay na BK para pumasok dito sa may monolith at Eagle Artillery ni Barracuda. Pero lumabas na nga dito yung mantay ni Barracuda na 30 puting bakulaw na may kasamang balon. E ano pang gagawin, edi sinabuyan ko na kaadat ng muriatic acid para mabilis mangisay. Sabay lapag ng 3 Inferno Dragon sa mga defense sa pakalat-kalat doon sa may labas. Ang problema, si Tupakin, pinagtulungan na nga ng scatter shot at ng monolith. Kaya pinabayaan ko na madedo dahil Tupakin naman yan. At inilapag ko na lang si Hero yung bot dito sa may 9 o'clock para may takedown na kaagad yung isang single IT at isang scatter shot. Sabay gamit na mahiwagang bola ni Aknoy at Earthquake Boots kaya ayun, burado na kaadat yung monolith at yung Eagle. Kaso kinapita na nga ng single IT kaya ayun, tuluyan na nga na dedo pati si Aknoy. Pero hayaan na dahil nandito pa naman si Hero yung bot kasama yung mga alaga niyang Yobab para tapakan lang yung mga malaking tae dito sa may single IT. Otek na yan, napakamalas talaga nito na Hero yung bot kung saan ko nilapag mandun pala yung pinakamaraming tae. Pero hayaan na dahil tignan nyo naman sobrang dami pa nga yung isa sa mga matinong troops na lumilipad ng mga Inferno Dragon. Kaya dahil dyan walang nagawa yung defense ni Barracuda dahil pinutakte lang ng mga Inferno Dragon na mukhang Barracuda. O diba sabi sa inyo eh, malakas talaga makatristar yung mga Inferno Dragon. Kaya dito naman tayo sa isa ko pang account na TH16 dahil pinalayas ko na nga din dito yung mga nakasalang na butiki. At ang ginamit ko nga dito walang iba kundi ito mga Super Amazona. Tama, 14 pirasong Super Amazona at 5 bungo na nakasakay sa tae. Sinagat ko na pati sa reinforcement dahil 2 Super Amazona din yung nilagay ko. Kaya idol selfie baka pwede na to mga Super Amazona. Pero kung ayaw mo yung ganito, panoorin mo na lang sa mga content na pinost ko dahil meron akong na-upload na puro normal Amazona lang yung mga ginamit ko. At ito na nga yung sunod na biktima, yung base ni Bino. Tama si Bino Kulapo. Kaya soft masat talaga ito mga Super Amazona na rasinggero. Ay ano, tingnan nyo naman, may daladalang Bino sa likod. Bali dito nga, target ko na patamain ang bulalakaw ni Tatang, yung isang poison tower na nasa gitna. Malalim-lalim kaya todo focus nga ako dito sa paglapag ng indispel sa mga ibang defense. Kaya eto na ang bulalakaw ni Tatang. Ayun sa pool kaso nung ginamit ko yung malaking pana ni Tupakin, napunta sa kawalan kaya ayun hindi nga natanggal yung town hall ni Bino. Isti na yan na sobrahan na naman sa pag-focus. At dito akala ko baba sa may 3 o'clock yung 2 hirong buwang. Kaya dito ko nga sa may 3 o'clock ibinaba yung bahay ng aso. Kaso nung binalikan ko yung 2 hirong buwang, bigla nag-crossover papunta sa kabila. Isti na yan, minsan talaga ang sarap batugan ito ni Archer Queen. Puro topak yung alam. Pero hayaan na dahil nilapagan ko na nga dito ng 2 Super Amazona kasama na pati si Abnoy na BK para sumama dito ito Tupakin na makipagsapakan dito sa bantay na BK. Kaya ayun, puro black eye lang yung inabot ng enemy BK. At binuksan ko na nga yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para may takedown na ni Tupakin yung town hall. At nilapagan ko nga ng mga Super Amazona yung mga building sa pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock para yung 3 hirong buwang papasok dito sa may scatter shot. Bali na ilapag ko na rin pala yung bidabidang hirong yung bot doon sa may 3 o'clock para sumuporta sa robot sa mga salamangkero sa mga Super Amazona na nasa gilid. Dahil si Herong Yombot na nga yung ma-take down sa mga main defense na nakapalibot dito sa bantay na Machu Papa. Kaso panay naman ang apak sa mga malalaking tae. Kaya ayun, nakaamoy tuloy yung bantay na Machu Papa at pinuntahan na nga si Herong Yombot para makipagsapakan. Kaya pinalabas ko na yung mga alaga niyang Yobab para tapakan lang yung malaking tae. Pisti na yan, bakit pa ganyan yung Herong Yombot? Lagi nakakaapak ng malalaking tae. Ayan o, tingnan nyo, puro tae yung mga dinadaanan. Pero hayaan na dahil at 3-star na nga dito yung base ni Bino at pinapanood na nga ako dito ng
kasama ko na kalaban at wala namang online dito sa amin nung umatak ako. Nagtataka siguro siya kung bakit puro kakaibang troops yung mga ginagamit ko pero nakaka-3-star naman. Hindi ata siya na-inform na isa nga ito sa mga matinong troops na malakas mga 3-star. Kaya ito, ginamit ko nga ulit yung mga Super Amazona para sa second attack ko dito sa account na T16. At ito na nga yung isa pa sa mga biktima sa mga Super Amazona, yung base ni Penak. Pinakuan pero iniwan. Tapos pinatripan ko pa gamit yung mga Super Amazona. Kawawang Penak. Pali dito nga, inunahan ko na kaagad na paganang imbispel yung mga ibang defense. Sabay ibinaba si Tatang at dinagis kaagad yung bulalakaw niya papunta doon sa may Expo. At nilapagan ang dalawang lindol kaya ayun, biglang nawala sa mapa yung Eagle, yung Expo, kasama na pati yung Land Castle. Kaya dahil dyan, wala nang lalabas na bantay ni Penak. Kaya hindi na nga ako dito nagdala ng Muriatic Acid. At inilapag ko na nga dito si Tupakin para kalat ka rin na si Tatang papunta sa may 3 o'clock. Pero baka mag-crossover ulit kaya nilapagan ko nga ng Super Amazona yung mga buildings na pakalat dito sa may kaliwa at tinilapag ko na nga yung bahay ng aso doon sa may 3 o'clock. Tapos sinamahan ko lamang isang Super Amazona yung mga robot at saramangkero dahil kailangan matanggalan nila kaagad yung mga buildings at defense na pakalat dito sa may 3 o'clock at ang plano mapilitan yung 3 hirong buwang na pumasok dito sa may town hall ni Penak. Kaya naglapag nga po dito ng bungo na nakasakay si Tae para buksan na yung pader. Kaso magkaibang landas na yung dinaanan ni Tupakin at ni BK. Kaya ang nangyari, natutukan na nga ng monolith si Tupakin. Kaya prinis ko na muna yung monolith para hindi ma-force yung ability ni Tupakin. Sabay lapag mandala ang Super Amazona para sumama dito kay Tatang at kay Tupakin. Ahil yung Apnoy, tuluyan na nga rumonda sa may gilid. Pero hayaan na dahil nagawa na rin makapasok ni Tupakin at ni Tatang kasama na pati mga Super Amazona. Ang problema lang, natago pa nga sa Imbis Tower yung town hall ni Penak. Buti na lang nahuli nga ng ipo-ipo kaya ayun hindi nga nakalis yung mabuang. Kaya pinalabas ko na yung malakasan ni Danteng Kalbo kasama na pati yung mga kambal ni Tupakin. Kaya ayun na i-take down na kaagad yung town hall ni Penak at yung Apnoy kung kailan basag na yung town hall saka pa pumasok. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Sarap mo talagang batukan ng Apnay ka. Pero hayaan na dahil nandito na nga yung bidabilang hirong yombot sa may taas. Para tatakan yung malaking tae habang nakikipagsapakan sa enemy queen. Lintik talaga ng hirong yombot yan. Kakababa pa lang nakaapak na kaagad ng malaking tae. Buti na lang mahunat-kunat yung balat kaya yun nabuhay pa yung buwam. Pero nakaabang pa nga dito yung bantay na Tatang at 2 poste ng PLDC. Kaya inilapag ko na yung huling natirang 3 bungo na nakasakay sa tae para may pakinapang naman. Kaya dahil dyan tuluyan na nga na 3-star yung base ni Penak. Si Penak na pinakuan pero iniwan. Kawawang Penak pero hayaan na dahil nandito na tayo sa isa ko pang account na Stage 17 at dito nga pinalayas ko na ulit yung mga nakasalang na butiki dahil ang ginamit ko dito ay 20 pirasong bungo na nakasakay sa tae at 6 na taong bato at yan ang isa sa mga matinong troops na malakas mga 3-star. Walang biro mga idol, malakas talaga to mga 3-star pero kung ayaw nyo maniwala kaya tara panoorin natin yung sunod na banat at yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Yogi at dito nga target ko talaga na patamaan ng bulalakaw ni Tatang yung isang fire spitter na nakatalikod kaya todo focus na muna dito sa rambutan dahil malalim-lalim yung hagisa ng bulalakaw. Kaya kailangan mabilisan paglapag na mga imbispel sa mga ibang defense para hindi maligaw yung bulalakaw ni Tatang. Kaya ito na yung mga imbispel, mabilisan talaga to. Kaya ayun, sapul na sapul yung air defense. Ayup na yan, nasobrahan sa bilis, pati yung paglapag ng bulalakaw ni Tatang nasobrahan sa bilis. Kaya ang nangyari, doon nga tumama yung bulalakaw ni Tatang dahil hindi pa pala nakatago sa imbispel yung air defense. Pero hayaan na at magtiwala na lang dito sa 20 pirasong bungo na nakasakay sa tae at 6 na taong bato. Bale, nilapag ko na nga dito si Tupakin para sana nakalat ka rin si Tatang papunta sa may taas. Ang kaso, mas gusto niya pala pumunta dito sa may 9 o'clock. Kaya ayun, nagiwalay tuloy ng landas yung 3 hirong buwang. Pero syempre, focus lang tayo kahit hindi na nasunod yung mga nasa plano. Kaya inilapag ko na dito si hirong yung bot para sumama dito kay Abnoy na may alagang cobra at naglapag nga ako doon ng 3 bungo na nakasakay sa tae para buksan yung mga pader. Ganon din dito sa may baba, nilapagan ko na mga taong bato at mga bungo na nakasakay sa tae para makapasok si Tupakin at Tatang dito sa may monolith. Sabay lapag ng spell ang mga tiyanak para hindi agad makatay ng monolith yung mga taong bato. Pero may multi-archer pa dito sa may baba kaya nilapagan ko ng taong bato at yung mga bungo na nakasakay sa tae. At balik na dito kay Hirong Yombot at kay Abnoy na BK. Ginamit ko na nga dito yung mahiwagang bola ni Abnoy para mabilis ma-take down yung mga defense na nasa gilid ng town hall. Kaya eto na yung mga malakasang bungo na nakasakay sa tae. Pinaglalapag ko nga lahat dito sa may gilid. Kaya dahil dyan, bukas na yung mga pader dito sa defense ni Yogi. Pero teka, baka lalabas yung bantay ni Yogi. Kaya prinis ko na muna yung clan castle. Kaso may mga lumilipat pa pala ng mga tiyanak. Kaya ayun, prinis ko na rin dahil bawal yung mga tiyanak dito. At eto na nga, yung mga alagang yobat ni Hirong Yombot kasama na pati yung mga alagang cobra ni Abnoy. Nagsama-sama nga sila dito para magpaikot-ikot sa ipo-ipo habang naliligo sa malaking tae. Pero hayaan na dahil tignan nyo naman, tuluyan na nga dito na 3-star yung base ni Yogi. Sabi sa inyo isa talaga yung mga bungo na nakasakay sa tae na matinong troops na malakas mga 3-star. Kita nyo naman kahit naligaw yung bulalakaw ni Tatang, nagawa pa rin mga 3-star gamit yung 20 bungo na nakasakay sa tae.
Pero baka ayaw niya talaga maniwala na isa nga itong mga bungo na nakasakay sa tae na matinong troops at malakas mga tristar. Kaya tara, panoorin natin yung second attack. At ito na nga yung sunod na biktima sa 20 bungo na nakasakay sa tae at 6 na taong bato. Yung base ni Pan, si Pan na pandesal. At dito nga, target ko na patamaan ng bulalakaw ni Tatang yung poison tower. Dahil tingnan nyo naman kung ilang main defense yung nakapalibot sa may poison tower kasama na pati yung Glen Castle. Kaso baka maligaw na naman ulit yung bulalakaw ni Tatang pag sinobarahan sa focus. Kaya dito, wala na munang focus, hinga malalim na lang. Sabay lapag na nga ng mga indispel sa mga ibang defense na pwedeng puntahan ng bulalakaw ni Tatang. At kinagis ko na nga yung tae. At ayun, success dahil sa full yung poison tower. Kaya nilapagan ko na kaagad ng 2 lindol. Sabay lapag ng 1 taong bato kasama na pati si Tupakin para may tatangkay sa 2 hirong buang. Pero makakaatay kaagad yung 1 taong bato ng mga defense kaya naglapag pa ako dito isa. At inaantay ko nga lang dito kung saan pa patungo si Tupakin habang kinakalatkat si Tatang. At dito nga akala ko paakit na sila papuntang 9 o'clock. Kaya nilapagan ko na nga dito ng 1 bungo na nakasaray si tae para buksan sana yung pader. Kaso pinitik nga lang ng bantay na Tatang kaya ayun hindi malang nakaabot sa pader. Pero hayaan na dahil nagbago rin pala yung isip ng 2 hirong buwan. Dahil imbes na haakyat na traffic pa pala doon sa may ricochet ganon. Kaya binuksan ko na nga dito yung pader gamit yung bungo na nakasakay si tae para makapasok na sila papunta dito sa may fire splitter. Yun nga lang nagbida-bida dito sa Tupakin dahil mas nauna pa siya sa mga taong bato. Kaya ayun na force na nga yung ability at lumabas na yung higanteng kalbo kasama na pati yung mga kambal niya. At ang mangyari iniwan nga siya dito ni Tatang at mas pinili na sumama dito kay Abnoy na may alagang cobra. Kaya inilapag ko na yung bahay ng aso doon sa may 3 o'clock at si Tupakin nakatay na nga ng first Peter kasama yung mga kambal niya. Pero hayaan na at na-focus na ako dito kay Abnoy na BK kasama yung higanteng kalbo at si Tatang. Kaya binuksan ko na nga yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para makapasok sila papunta dito sa may multi-archer tower. Ang problema, napaabang na nga dito yung enemy yombot kasama na pati yung bantay na Machu Papa. Kaya dito, mabubugbog talaga yung mga taong bato kasama si Abnoy sa bantay na Machu Papa. Pero ayos lang yan dahil matitigas naman yung mga bumbunan yan. Dahil binaba ko na nga dito yung bidabidang hirong yombot doon sa may taas para siya na yung bahala mag-takedown sa mga defense na nandun sa may taas kasama na pati yung monolith. Kaya unti-unti nga ako dito naglalapag ng mga bungo na nakasakay sa tae para kahit papaano makadistract sa mga defense. At yung bantay na Machu Papa dahil sa ayaw tumigil sa kakabato kay Abnoy na BK kaya ayun kinatay na kaagat ng reinforcement ko ng mga super ipis at napatalon pa nga sa gulat si hirong yombot dahil nakatapak na ng malaking tae. Pero buti na lang nadawa niya na nga dito may takedown yung town hall ni Pandesal at dumiretso na nga sila papunta dito sa may fire splitter na pumatay kay Tupakin. At pinaglalapag ko na nga dito yung mga malakasang bungo na nakasakay sa tae para kahit papaano may pakinabang naman. Dahil si hirong yombot pinag-uubos na nga yung mga defense na naiwan dito sa base ni Pandesal. Hindi pa nga kontento dahil dinamay pati yung bantay na Tatang. Kaya dahil dyan tuluyan na nga na tristar yung base ni Pandesal na ginamitan ulit na matinong troops na malakas mga tristar at yun ay walang iba kundi 20 bungo na nakasakay sa tae at 6 na taong bato. Kita niya naman nakadalawang tristar yung account ko na TH17 gamit yung ganitong troops composition. Kaya kung nahihirapan pa yung mga tristar sa TH17 eto subukan nyo yung mga bungo na nakasakay sa tae para sigurado malaki yung chance na makatristar. Itim nga lang. Baliw. Teka, meron pa nga isang base na naiwan at yun nga ay base ng number 1. Kaya dito, sinubukan ko nga ulit gamitin yung mga bungo na nakasakay sa tae. Pero pinalayas ko na nga yung mga taong bato dahil ang sinala ko nga dito ay yung mga puting bakulaw. Kaya dito talaga masusubukan yung mga bungo na nakasakay sa tae sa base ng number 1. At ayan, base ni Aussie, max na nga sa TH17 at ang ganda nga ng pwesto ni Franco na nasa gitna. Bali dito, target ko na matanggal na kaagad yung mga main defense na nakapalibot dito sa may Rage Tower. Kaya ginamit ko na nga dito yung mga indispel para takpan yung mga ibang defense na pwedeng tamahaan ng bulalakaw ni Tatam. At hinagis ko na nga yung tae papunta sa may Rage Tower. Sabay lapag ng lindol para matanggal na sana yung mga main defense. Kaso nagulat ako kung bakit hindi natanggal yung isang ricochet ganon at yung isang scatter shot. O tekma yan, kulang pala yung dinala ko na lindol na imbes na dalawa, isa lang pala yung nadala ko. Kaya ayun, hindi nga natanggal yung ricochet cannon at yung isang scatter shot. Yan ang epekto sa kakamadali, hindi na na-double check yung mga spell na nakasalang. Pero hayaan na, dahil nilapag ko na nga dito si Tupakin para kalakarin na si Tatang papunta dito sa may 3 o'clock. Sabay lapag man dalawang puting bakulaw kasama na pati yung bahay ng aso doon sa may 3 o'clock. Kaso, ang bilis nga nalusaw ng dalawang puting bakulaw dahil pinagtulungan nga ng mga main defense. At nakapagpaka na ang spring trap yung isang puting bakulaw kaya dito tumilapon na sa ere. Kaya naglapag nga ako ulit dito ng mga puting bakulaw para may tatangki pa rin sa mga robot at sa mga salamangkero. At inilapag ko na nga dito pati yung Abnoy na BK para sumama na dito kay Tupakin at Tatam para makipagsapakan sa bantay na BK at sa dalawang puting bakulaw na bantay ni Aussie. At may bantay nga din siyang kaldero na may laman tae kaya sinabuyan ko na kaagad na Moriarty Acid para hindi na makalabas ng tae yung kaldero na bumupunta nga sa 3 hirong buwam. At naglapag na ako dito ng 3 malakasang bungo na nakasakay sa tae para buksan na yung mga pader ni Aussie para yung 3 hirong buwam makapasok papunta dito sa dalawang multi-inferno tower at maabot ni Tupakin Franco na nasa gitna. At dito na nga nagsimula
nawala yung problema dahil si Franco hinila nga dito si Tupakin. Kaya ang nangyari, lumabas na nga dito yung malakas ang higanting kalbo kasama na pati yung makambal ni Tupakin para pagtulungan ang mga main defense na nakapalibot doon kay Franco. Kaya ayun, kawawang mga Tupakin dahil ang bilis nakatay ng mga main defense. Kaya dahil dyan, sa bandang dulo, hindi ko nga na-restore yung base ni Aussie. Pero ayos lang yan dahil lumipat naman ako dito sa isa ko pang akaw na TH17 para isa lang na ulit yung mga bungo na nakasakay sa tae at yung mga puting bakulaw. Dahil hindi ko nga tinantanan yung base ni Aussie hanggat hindi na-restore ng mga bungo na nakasakay sa tae. Kaya tara, take 2 tayo, take 2. At kailangan na nga mag-focus at mag-seryoso dahil nag-iisang attack na lang ang meron ako dito sa mga akan ko na TH17. Kaya focus manala si Rambutan. Mahirap na baka mapunta sa alanganing sitwasyon yung 38 win streak namin dito sa Pitch Under Fire. Kaya ginamit ko na nga dito yung mga indispensa sabay hinagis yung tayo ni Tatang papunta sa may Rage Tower. At ayun, tanggal kaagad yung mga main defense na nakapalibot sa may Rage Tower. Dahil sakto sa bilang yung nindol na dinala ko. Labi kasing lutang, kaya minsan pati yung bulalaho ni Tatang nagiging invincible. Kaya dito, bago nga ako umatak, huminga na muna ako ng malalim hanggang sa mangitim yung mukha. Pero Tatam, ano na, aabutan ka ata dyan ng 1 taon bago mo matanggal yung mga building sa pakalat-karat dyan sa may taas. Bahala ka nga dyan dahil nilapag ko na nga dito yung mga puting bakulaw kasama na pati si Tupakin. At ganoon din dito sa may 9 o'clock, dalawang puting bakulaw kasama yung bahay ng aso. Dahil nagbago nga ang plano at mas pinili ko nga na papasukin yung 3 hirong buang papunta dito sa may monolith. Kaya ibinaba ko na nga dito si Abnoy kasama ng mga puting bakulaw para sumama dito kay Tupakin at kay Tatang. At ang target, basagin na nila kaagad yung Multi Inferno Tower, dalawang expo kasama na pati yung monolith. Habang yung mga robot at salamangkero, sila naman yung bahala magtatanggal sa mga building sa pakalat-kalat dito sa may gilid. Kaya ito na, yung mga bungo na nakasakay sa tae. Pila-pila nga sila dito para basadin yung mga pader ni Aussie. Kaya dahil dyan, tuloy-tuloy lang yung pasok ng 3 hirong buang kasama yung mga puting bakulaw para basadin yung mga defense. Kaso nagkamali nga dito si Franco dahil yung itlog ng puting bakulaw yung nahila niya. Pero ito na nga ulit yung mga bantay ni Aussie na mga puting bakulaw at may kasamang kaldero na may laman tae. Kaya ano pa, edi sinimbuyan ko na kaadat na moriatic acid yung kaldero. Sabay ginamit ko na nga dito yung mahiwagang bola ni Abnoy na BK at Earthquake Boots. Kaya ayun, basag kaagad yung mga main defense na nakapalibot dun sa may Rage Tower. At ayun na naman si Franco, hinila na naman si Tupakin. Pero hayaan na dahil nilapag ko na nga dito yung bida-bidang hero yung bot para sumama dito kay Abnoy na mas pinili umikot dito sa may labas. Pero grabe si Franco, pati yung itlog ng paniki hinila. Kaya pinalabas ko na dito yung malakasang higanteng kalbo para patigilin na si Franco sa kakahila ng itlog. Pero sayang lang dahil uling araw ng ato ni Franco at papalitan na siya ni Supercell ng mga ibang scrap defense. Pero ganun talaga, walang forever gaya ng jowa mo na iniwan ka. At balik na muna dito kina Abnoy kasama si Hirong yung bot. Dahil nakikipagsapakan na nga sila dito sa bantay na enemy BK. Pinagtulungan ng dalawang Hirong buwang. Kaya ayun, puro black eye lang yung inabot ng enemy BK. Pero teka, meron pang mo isang bungo na nakasakay sa tae. Kaya ayun, nilapag ko na para may pakinabang naman. Sabay pinalabas ko na nga yung mga alagang yobak ni Hirong yung bot para basagin na yung town hall. Ayaw na tumigil sa kakaaris ng tae. At dumiretso nga siya papunta sa may multi-gear tower para basagin at kinakatay na yung alagang ibon ni Abnoy. Habang yung higanting kalbo, hindi niya ata alam kung saan ba siya pupunta. Pero hayaan na dahil kalbo yan. At itinago ko na lang dito yung town hall ni Aussie. Baka puntahan pa ni higanting kalbo. Sabay focus kay Hirong yung bot. Baka kasi puntahan niya yung malaking tae dito sa tabi ng enemy queen. Pero himala dahil umiwas nga sa tae yung buang. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Aussie. Kaya dito, na perfect na namin yung score sa Classic War at inaantay na lang umatak yung mga kalaban. Kaso, ang yari sa mga mamaw ng Indonesia, hindi na nga sila nakahabol pero may mga attack pa yung mga TH-17 nila. Baka napanood nila yung seryosong attack madamit yung mga bungo na nakasakay sa tae. Kaya ayun, nawala nang gana umatak at naputol nga yung 4 win streak nila. Kasalanan to ng 2 buwang eh. Gusto kasi makanood ng mga bungo na nakasakay sa tae.